pagbibigay ng pahayag sa pamamagitan ng social media. So nakita nyo naman na Tony, siguro natungayan natin pare-parehas yung ibinida Apo. ni BBBM, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ano ho ba Apo. yung una? Ano ho ba ang inyong pakiramdam doon sa mga inihayag? Well, interestingly, kaninang umaga, naglabas ako ng video niyan, sort of a prediction kung ano yung magiging laman ng kanyang SONA. And basically, everything that we said it will contain, ay nailagay nga doon po sa SONA ng Pangulo. So, hindi po ako nagulat doon sa kanyang mga sinabi. This has been typical of sa lahat ng kanyang mga SONA. Ang napuna ko lang talaga dito is that hindi ito yung talagang usually kasi ang SONA is that you kaya State of the Nation, idedeklara mo kung ano ang kasalukuyang kalalagayan ng ating bansa. And then you set the policy direction kung saan pupunta ang bansa pagkatapos nito. Dito sa naganap na ito na SONA, it's more like parang ang pagkadinig ko is it's more like a campaign speech, parang nangangampanya pa rin yung Pangulo. Marami siyang binanggit na mga pangako kagaya ng the usual stuff na usually naman binibigay ng mga politiko pero during the campaign, but not when you are on the fourth year and when you are on your second to the last SONA. Second to the last SONA niya na ito. Next year will be the last SONA that we will ever deliver. Pero kanina, inaasahan ko na magkaroon ng mas malinaw na larawan kung nasaan talaga yung katatayuan ng ating ng bansa. Pero apparently mas marami yung mga naging pangako kaysa doon sa actual na mga datos na magsasabi kung nasaan talaga tayo. More specifically, binanggit ko yun, nung unang gagawin niya dito ay yung mga kaso na sinasabi niya against kay Romualdez. That's exactly what he did. He opened up itong tungkol dito sa kaso na ito at sinabi niya yung siya daw ay hindi pangulo ng kanyang pamilya o hindi ng mga kaibigan. Kung matatandaan ninyo, somebody said this, very similar to this, si Erap Estrada. Walang kumpare, walang kaibigan, walang kamag-anak. kaibigan. So this is nothing original. This has been done. Pero attorney, sinabi ko nga, attorney doon sa binanggi, wala kayang kaugnayan? Kasi sabi niyo campaign yung speech niya Wala kayang kaugnayan yun? O hindi nakakabit doon sa pagbagsak ng trust and satisfaction rating? Good point, Jimmy. Kaya sabi yung kampanya, kasi nga, lahat ng nagaganap ngayon sa bansa natin is a battle for the hearts and the mind of the people. Dahil nga sumasadsad ang popularidad ng Pangulo. So you have to launch a campaign. But the best campaign at this time, after 4 years in office, would have been your achievement. Yung mga nagawa mo na. That's the best campaign. At hindi yung mga pangako. This is the wrong way to do it. Kung after 4 years nangangako ka pa rin sa mga tao, and then wala pa tayong nakikita mga konkretong resulta para sa mga mamamayan. I don't think a SONA will cure yung distaste, yung pagka-disgusto ng mga mamamayan kung hindi tayo nakapagpresenta ng malinaw na yung mabuting larawan kung nasaan tayo sa kasalukuyan. Pero, Okay. sige, Kajim. So sa lahat po ng nilahad ng ating Pangulo sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, attorney, mayroon ho ba kayong man lang nabigyan ng pansin, parang nagustuhan ninyo? Kasi kanina bago tayo pumasok, pinag-uusapan na ng dalawang ito, si yung station manager sa si Ka Felix, yung regarding doon sa yung loss, ano ba yan? Ka Felix? System losses. System losses. Parang medyo sa akin man, attorney, parang yan ang nagustuhan ko rin sa binanggit ni Pangulo Kayo ba?
Well, ako ay naging director ako ng Pinelco dito sa Bataan noon, ano. And even before, that was way back in 2006. And nung pa man, inaargumento ko na itong system losses nito na kinakarga sa mga mamamayan. Last year, I also released a video about taxation. At sinabi ko nga dito, napaka-unfair ng ginagawa ng gobyerno sa atin na yung system losses, yung kuryenteng hindi natin ginamit, ninakaw sa atin, pagkatapos napatungan pa ng May VAT. tax pa. Interestingly, may tax pa, ninakawan ka na, binuwisan ka pa doon sa ninakaw sa'yo. Di ba nasaan yung katwiran doon? Tapos, oo nga eh. A few months ago, nag-file ng bill sa Kongreso sila Congressman Liviste. Ano, I think dinidinig na nga ito sa Senado a couple of months or weeks ago before nagkagulo-gulo dyan sa Senado. At yung bill na ito ay pinapatigil yung pangungulekta ng VAT sa system losses. So this is nothing new, ano, hindi ito bago kasi nauna na lang nakita na natin ito. Last year pa sinasabi ko na ito, dapat tigilan ito. Mabuti naman at napansin nila ng administrasyon. But here's the thing, kung totoong ito ay polisiyang gusto ng Pangulo, bakit hindi na lang sinertify as urgent yung mga nakapending na bill na ito sa Kongreso? As I've been telling you, 2 dekada na itong yung aking kino-question itong yung polisiya dito sa system losses. There are lobby groups or interest groups na ayaw maalis yung pangungulekta ng system losses. And one of them would be the power companies. Na nakikinabang dito. Biruin mo, nakawin o hindi yung kuryente, babayaran mo eh. Diba? So, walang insentibo sa kanila para pag-igihin yung serbisyo. Kasi pag nawala yung kuryente, okay lang manakaw yan kasi may magbabayad naman, hindi naman sila malulugi dyan eh. So, I think that is unfair. So, kaya tumagal yung ganyang sistema na yan. It's because there have been interest groups, lobby groups na naglalabi na manatili ang provision na yan ng batas, which is disadvantageous to the people, but favorable sa mga malaking mga kumpanya. And I don't know, sana maging makatotohanan nga ito at talagang babanggain ng gobyerno ang mga malalaking mga kumpanya na yan, ang mga interest groups, mga lobbyists, para mabawasan naman yung binabawasan natin kuryente. Alam niyo yung system losses na yan, it sometimes reaches up to double digits, from 9 to 11%. Minsan nag-12% pa yan. Pero mo yung halos more than 10% na binabayaran ng kuryente, ay ninanakaw naman pala, pero binabayaran pa rin natin. That's unjustifiable. Masakit yun eh, hindi mo na nga nagamit. Babayaran mo pa. Tapos yung ninakaw, babayaran. I-judge pa sa'yo, masakit eh, itatax pa. Naalala ko yung yung author mismo nung Ipiralo, yung sumulat niya, naalala ko na-recall ko tuloy si Mr. David Celestratan, na sabi niya, hindi naman ganyan yung sinulat namin na laman ng Ipiralo. Bakit nagkaroon dyan ng ganyan? Parang na-water down yon o na bago yun pagdating dun sa Bicam. Nasingitan. Yes. Oo. Kasi nga po, may mga interest groups na sinasabi ko, may mga lobbyists yan, may mga malalaking kumpanya. Siyempre, may mga pondo sila dyan para mag-lobby sa mga senador, sa mga congressman. At kung yung budget na dadagdagan, di ba? Ito pa kayang mga ganito, mga provision lang ng batas na ipapasok yan na hindi nalalaman ng taong bayan. So tayo, bayad lang tayo ng bayad ng buwis. Pero natutuwa naman ako dahil nga doon sa pagkakampanya natin dito, nabuksan yung usapin tungkol dito at yung isipan ng taong bayan na hindi maganda itong ginagawa nila sa mga mamamayan. Kasi patas ang patas lalo yung presyo ng ating kuryente, tapos dadagdag pa sa atin itong system losses na ito, di ba? Parang papatay na yata tayo dito, kababayad lang ng mga utilities natin. Yun yung isang pinakamasakit. At least kahit pa paano, nakita na ng Pangulo, kaya lang, ang kailangan talaga, i-declare niya as urgent. Para mapabilis, kasi hindi mapapastart sa Kongreso yun eh. Pagka gano'n, kaya sa Senado. And usually, kapag seryoso ang isang administrasyon ng presidente,
ang ginagawa niyan is that sila na mismo ang nagka-craft ng bill. Kasi ako, dati akong nagtrabaho ako sa Senado under Senator Rocco. Sometimes, kapag from the administration ang bill, sila na mismo bumabalanggas ng bill at then ipapadala nila ito sa kanilang campaign na senador o congressman, sasabihin, sponsor mo nga ito on the floor, i-push nyo yan, itong agenda namin, isa-certify namin as urgent yung bill na yan. If there is really such a thing, bakit dapat naggawa na nagbuo na mismo ang Malacanang ang sarili nilang version ng batas, which they think they will magbe-benepisyo yung mga tao. Pero kanina ang pahayag niya, diba? Aprobado niya sa Kongreso eh. Opo nga, meron na kasi, nasa Kongreso na eh. Nauna na yung mga congressman eh. Alam ko nga si Congressman Libiste nag-sponsor nito mula sa House at nagkaroon na siya ng Senate equivalent of the bill. So, kahit na hindi na nga sila mag-craft sabi ko nga, i-certify mo na lang yan para mabilis, ma-aprubahan agad yan. So, wala nang usapin tungkol dyan kung yung amendment of the Imperial Law ang pag-uusapan. At saka, tukoy, ang maganda ron, kung i-certify sa Sergeant, tukoy kung ano yung gusto mong amyendahan doon sa provision. Kasi, pagdating na naman sa MECAM yan at hindi mo dinirekta yan may malamang umuuter doon na naman. No, and I would assume na yung mga power companies, mga electric companies, will again put into motion yung kanilang mga lobby groups para, siyempre, protection na naman yung kanilang mga interest. They will not go down without a fight pagdating po sa mga Ewan ko lang, apektado ba niyan yung power producer o yun lang distributor? Ang nakikinabang. Sa distribution po yan kasi yung kagaya yung mga electric cooperatives, yung Meralco, kasi ang power generators nagbebenta yan sa mga distributor ng kuryente. Mostly sa distribution po nagkakaroon ng system losses doon sa mga kawat natin mula sa mga mula sa distributor papunta na sa bahay natin. Sa power gen pala na pakinabang, yung sobrang nagamit, na-produce na hindi nagamit, yun ang binabayaran pa rin. Opo, even sa mga meron tayong even yung sa mga solar na power, meron po tayo diyan binabayaran. Nakapasok din po sa bill natin po yung mga yan. Na may garantiya kasi ang gobyerno sa kanila, mabili, magamit o hindi ang kuryente nito o bumaba o tumaas ang presyo ng kuryente in the WESM o yung electricity stock market. Meron silang fixed na presyo at iyon ay binabayaran natin at that fixed price. Magamit mo yan o hindi yung kuryente na yan. Kailangan sagutin natin. Kasi tagun-tago yun Pag tinignan mo yung electric bill mo, pagkarami-rami niya, hindi mo nga maintindihan. Kung simpleng mamamayan ka, ang iniisip mo kung paano hanapin ang kakainin mo, maiisipan mo pa ba yun? Tama po. Lusot-lusutan. Pero anong reaction mo, attorney, dito sa sinabi ni Pangulo na yung tungkol sa nuclear plant? Kasi ang tinutukoy niya rito in particular is yung Bataan Nuclear Power Plant Bataan. Opo. Patagal na po yung usapin na yan dito sa nuclear. Simula pa nung panahon ni Cory Aquino in the 1980s, na mothball yung power plant na yan. Tapos nabalik ang usapan, panahon ni FBR, nagkaroon ng power crisis noon, pero nabasura din. Every administration dinidiscuss yung na yan. Yung problem with this power plant is that it is so old. Yung technology niyan was 1970s na binuo yan. They started construction. Pagkatapos ay anong petsa na That power plant is about 50 years old already. Yung pero ang yung price of conversion ang binabanggit dyan itong si Congressman Marco Hangco, safe na safe pa raw yun kasi hindi naman nagamit.
Yes, I mean, structurally, tingin ko na maganda yung building, because it was White Westinghouse so constructed. Ito yung silang nagtayo niyan. Hindi yan mga local contractors ng ng klase na ngayon, na parang flag control, na parang hausaw yung mga parang mga siopaw yung laman, di ba? Ito, I think this was built on American standard, the structure itself. And about more than 10 years ago, nung pumasok dito sila Mark Coangco, tinignan na nila yan. In-inspect nila, may mga balita na nga, they were lobbying for its opening. Inopose lang sila ng mga NGOs dito sa Bataan, including the Catholic Church, nag-oppose yan. And even I think the local government of Bataan then was opposing it, yung opening ito. Ewan ko lang ngayon kung saan po posisyon yung LGU ng Bataan tungkol dito sa pagbubukas na ito ng power plant. But there are a lot of things you have to consider dito sa power plant na to. When this was built in the 1970s, yung lugar where it sits, walang tao dyan sa Morong Bataan. Talagang as in isolated yun, walang population around the area. Ngayon po iba na, no? After 50 years, marami nang masyadong mga community diyan sa karating niyan yung power plant yan. And ito yung pinupunto ng ibang mga NGOs at this time, kung ngayon yan i-operate at its present situation, if there be an accident, paano yung mga community around the area. Yung pala yung isang dapat i-consider ngayon, yung pagiging populated niya. Kasi ang kinakatakutan niya, Chernobyl eh. Yes. Although pwede naman sabihin nga na ibang technology yung sa Chernobyl, yung sa Japan, yung nangyari doon after the earthquake, the thing is, pag nagkaroon ng aksidente or a meltdown, ang question dyan is, are we technically capable of responding to any disaster? Operating it is simple, you just hire engineers who can run the power plant. The problem there is that in times of disaster, a nuclear disaster, are we prepared for it? Do we have the technology to respond to such a disaster? I don't think that we are. Parang ang pinaghahanda lang kasi nila is how to operate it, but how to respond to a disaster like this. Walang ahensya ng gobyerno natin ang ready para tumugon dito sa sa problema nito kung magkaroon ng ganitong problema. Attorney, may tanong din yung ating station manager, si paring Rene Tiangco. Paring Rene. Paring Rene. Yes, Karen. Nawala ito si paring Rene. Paring Rene, saan ka na? Pero ito, kinambyo ko na eh. Paring Rene, saan ka na? Oo na, pero hindi, nandito pa eh, nasa linya pa eh. Ayun. Paring Rene. Medyo hindi yata ako naririnig. Anyway, sige, ibabalik ka ang connection. Sige, tuloy lang ka, Jimmy. Tanong mo muna habang ino-operate ko itong yung connection ni paring Rene. Isa pa, attorney, sa ibinida kanina sa zona ni Pangulo, yung Pax Selica. Kasi kanina, attorney, bago pa man yung zona ni Pangulong Marcos, ay kausap na namin, kapanayam din namin itong leader manggagawa na si Calio de Guzman, kaugnay dyan sa ipinagmamalaki at plano na mag-operate. Matindi pala ang epekto nito dahil dito sa Pilipinas, bawal ang magkaroon ng sariling lupa yung ibang lugar, yung foreigner. So, uupa daw ng 99 years itong Pax Selica para magtayo ng kanilang negosyo. Ano yung reaksyon niyo naman dito sa pinagmalaki ng ating Pangulo kanina? Well, actually, a couple of days ago, gumawa na ako ng video tungkol dyan. Tingnan mo mabuti the way the Pax Selica is being sold to us. Kawangis na kawangis ito ng base militar ng Amerika noon dito, 99 years. The conditions are, pag binuo ito, yung Pax Selica, para siyang a special territory, a special economic zone territory,
na kung saan ang batas na mag-a-apply doon, hindi batas ng Pilipinas, kundi batas ng Amerika. It will be like a small country within a country. Parang yung Vatican City nasa loob ng Italy. Ganun ang parang yung base militar nga noon, 'di ba? May sarili silang gobyerno doon sa loob, hindi natin pwedeng panghimasukan sila. Kung may nangyaring krimen doon, sila ang pananagutan nila sa gobyerno ng Amerika. So that's one objection natin dito, na parang mawawalan tayo ng jurisdiction sa kung ano man ang magaganap doon sa loob ng Basilica. Second point that we must consider there is that yung environmental cost of this, in the United States, nagpoprotesta na yung ibang mga estado, where nag-host ng mga ganitong AI facilities, data centers, sapagkat yung tubig is now being affected. Yung noise pollution is driving away yung mga hayop, mga wildlife, and it is affecting the environment. This will require, yung Basilica will require millions and millions of gallons of water. Fresh water ito, hindi naman seawater. Kasi wala tayong seawater treatment facility dito, yung desalination plant. So this will be fresh water. Panggagalingan lang naman yan is either yung surface water galing sa mga dam, o di kaya yung galing sa ilalim ng lupa. And that is a resource that we don't really have. Kasi yung ngayon na pag summer, di ba, nagkakaroon tayo ng alert level lagi sa mga dam natin kasi kinukulang tayo ng tubig. Kuryente, this will require a massive amount of power every day. Samantalang yung ating mga power grids, even in Luzon and in Mindanao, there are times, especially during summer, na nag-o-orange tayo, orange warning or yellow warning, dahil bumababa nga yung level ng available na kuryente natin. So are we technically and environmentally ready for the impact of Basilica? Which I doubt kung nakapagsagawa na ang DNR ng comprehensive study tungkol dito. At gumawa man ng DNR, medyo medyo kaduda-duda lagi tayo. Pag DNR gumawa ng study, parang hindi katiwa-tiwala. Kasi kung ano lang sabihin ng administrasyon, ng nakaupo, yun ang susundan ng DNR. Parang validating arm na lang sila, hindi naman talaga sila nagsasagawa ng malinaw na komprehensibong pag-aaral para proteksyonan yung ating kalikasan. So, in that respect, makikita mo, malinaw na talaga mag-o-object ang mga mamamayan dito. Especially yung mga tao ng Tarlac. Nakita ko ng isang araw, nagrarally yung ibang mga magsaka ng Tarlac, na kung saan sinasabi nila na sila ay, basically, they were coerced into selling their land. Nahaharas sila para ibenta na yung kanilang mga property. And I would, hindi ako magtataka na nangyayari nga yung ganun. Kasi pag nakialam ang mga politiko dyan, dahil meron silang interest sa pagbebenta ng lupa, ay talagang gagamitin nila yung mga impluwensya na para maharas yung mga ordinaryo, mga magsasaka na walang kakayanan na lumaban o mag-resist sa mga politiko o mga may pera at mga makapangyarihan. So makikita mo dito maraming negatives itong Basilica, and I think that the government should be more cautious about entering into this. Imbes na ilang libong hektarya, 5,000 hektarya agad yung kukunin nila para dito, di ba? That is 5,000 hectares of farmlands that will be taken away for our food security mula doon sa mga magsasaka. So ipapalit ba natin doon sa kulangan natin sa bigas at mga produktong agrikultura, itong mga silicon chips na ito, na microchips na ito na maipuproduce dito sa Silicon Valley? I doubt it. So oo. Parang sinasabi mo na, attorney, na kung sa ngayon ay kinakapos na tayo sa production natin sa bigas, lalo na pagka nabawasan pa yung mga lupa na sinasaka ng ating mga farmers. Tama po. Tama po kay Jen Kajim. Ito ang lagi kong sinasabi. Totoo yan. Kailangan natin ng kaunlaran. Ang tanong, para kanino ba ang kaunlaran na yan? Sino ba ang pakikinabang yan? Tayo ba
o yung iilan lang na makapangyarihan at meron ng mga salapi. Pag pinag-uusapan natin ng kaunlaran, we must always discuss cost and benefit. Magbenepisyo lang, dapat may cost eh. Kasi kung inaaral mo halimbawa, benepisyo, sasabihin mo, kikita tayo ng 1 trilyong piso dito kada taon. But the question is, how much does it cost for us to earn this 1 trillion? Baka naman sa damage nito sa ating mga kababayan and the environmental impact nito sa atin, ay umabot ang cost natin ng 2 trillion. So that in the end, ang net nito ay negative pa tayo ng 1 trillion. Maaaring kikita yung mga mayayaman na, yung mga kapitalista, pero paano si Juan de la Cruz? Paano yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga iskombro ng bayan, di ba? What does it benefit us? So, dapat iyan yung mga bagay na dapat pinag-aralan at dapat naging transparent ang ating pamahalaan sa pag-aaral na yan. Hindi yung bigla na lang sinaksak sa mukha natin ito, may paksilika na tayo dito. Wala tayong magagawa, mag-uumpisa na yan. That's basically what's happening. Tapos sasabihin na lang sa atin, yayaman tayo dahil dito. Well, Problema, makompromiso nga pati yung natural resources. Yun na nga di ba? Totoong may yayaman. Ang tanong, tayo kaya yun? Kasama kaya tayo doon sa yayaman? Tapos yung job creation, ang masakit nga doon makaka-create niya ng maraming trabaho. Ay, puro contractual naman. Tapos, yes, exactly. Below minimum wage. Tama kayo dyan, Kajin. Alam niyo, pag inumpisahan itong mga AI hubs na ito, ang mga hihahire dyan, mas marami, yung mga highly technical. At pagkatapos ang mga iyon, yung matataas ang sahod, mostly manggagaling yan sa ibang bansa, hindi po dito sa Pilipinas. Tayo, ang mga manpower natin dyan, kukunin lang tayo dyan. Yun nga, yung mga manpower sa mga factory siguro, sa agency ka pa dadaan. Pagkatapos yung construction, siyempre, meron dyan mga papasok for the construction. Doon lang tayo. But here's the thing, here's the question. Nakakita na ba kayo ng Pilipinong yumaman sa pagiging factory worker? No. Wala. It will always be a hand-to-mouth existence. Kapag ang pangako ng pamahalaan sa atin, magkakaroon ka ng trabaho, ang ibig nga sabihin, huwag kang mag-alala, kakain ka. Diba? But ganun na lang ba tayo? Buhay ba natin puro ganun na lang? Yung kumakain na lang tayo, sapat na ba sa atin? Yun yung isang mga problema. At isa pa, kasi yung issue ng West Philippine Sea, at least kahit paano, nasaling sa uli, hindi ka pa sisiil. Oo. O kahit paano, mabuti na puntahan yun. At kasi yung ibang tinalakay niya, expected na yun. Katulad ng mga pagtitulo ng mga club holder, ginawang individual title, pero hindi naman nababanggit doon yung mga nawala ng titulo. Hindi binawian Hindi naman binawian ng CLOA, hindi naman sinabi ron So, pero given na yun, hayaan na natin yun. Ano ang masasabi niyo pagdating doon sa issue ng West Philippine Sea, yung sa Philippine water natin? And dito makikita mo that our president is in a bind, in a contradiction. Hindi niya na malaman kung saan siya pupunta pagdating sa diplomatic relations with China. Because a couple of days ago, about 2 days ago lang, sinasabi niya, we need to have a reset button for our diplomatic relations with China. Parang nagsasabi siya na parang gusto nating makipag-ayusan sa China. And then you hear yung kanyang Coast Guard, sina Tariela, sina Gibucho Doro, parang magkakaroon ng mga warlike posturing, the beating the drums of war. Ika nga. And then you hear a president sasabihin ito na yung hindi pa sisiil as if there is a war going on. These are dangerous rhetorics when it comes from a head of state or representatives of the state. Kasi yung lahat ng pronouncement ng Pangulo becomes public policy. It becomes foreign policy. So, China will be watching us and titingnan kung alin ba talaga totoo dito ang sinasabi ng Pangulo. Does he want a reset of the diplomatic relations or does he want to escalate this further? I am for us protecting our sovereignty, our national patrimony, our territory. I'm all for that. Gusto ko yun. But we have to be consistent.
when you are protecting yung sovereignty, pagkatapos sinusuko mo naman yung iba, like for example, sinasabi mo sovereignty, pero pagdating sa ICC, surrender mo yung sovereignty. So, there is no consistency in your policy. At dito makikita mo, our administration at the moment seems to be at a loss. Wala talaga silang isang direksyon patungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa relasyon sa China. Nung panahon ni Rodrigo Duterte, nakikriticize si Duterte noon as being pro-China. Pro-China. But ito ang sitwasyon noon, ano? Nung panahon ni Rodrigo Duterte, yung mga Pilipino nakakapangisda dito pa sa Zambales, ano? Yung mga disputed areas. The fisher folks will tell you that. Yung hindi tayo nagkaroon ng major conflict with China, and we started yung mga discussions over yung mga mutual benefit, ano, yung mga possibility of entering into treaties and agreements. Kasi realistically speaking, the Philippines cannot afford war. Masarap pakinggan yan, ano, hindi pa sisil. But who pays the cost pag magkaroon tayo ng digmaan? Is it a war that we are capable of beginning and ending? Natin yan. How many millions of people would have to die? Ano? Tayo, pag nag-umpisa ng bombahan dyan, definitely the area that will be decimated will be the Philippines kasi wala tayong armas para makapunta sa China na ipadala yung mga rockets natin. So, a policy direction that is towards or leaning towards escalating the possibility of an armed conflict ay hindi maganda, ano, at this juncture, because alam naman natin yung ating capability. So we have to resort to more intelligent options, yung mas malinaw na mga direksyon na mayroong paggamit ng ating pag-iisip at ng strategiya other than beating the war drums na kasalukuyang ginagawa ng administrasyon. So, kaya parang sintunado tuloy yung tugtog nila, no? Si Tariela, no, tugtog ng war drums, yung isa nagpapiano, parang hindi nagtutugma-tugma yung kanilang mga statement. Parang And that is a sign hindi of weakness. nag-usap-usap. Tama po. Pero ako personally, that is a sign of 2016 kasi kasama ko sa campaign itong si BBM eh. During the time na tumatakbo siya bilang Vice President. At kahit Apo. itong nakaraan, tumakbo siya bilang presidente, kasama rin nila ako. Pero, ang binabanggit niya lagi doon, pagdating doon sa makikipagrelasyon sa China, ang kanyang pananaw dyan dati, kaya yan sa diplomatic relation. Ang madalas niyang ihalimbawa noon ay yung ping-pong. Baka pwedeng laro-laruin lang natin yung ping-pong, ping-pong tayo. Kay kaibigan para nakuha natin yung loob ng China, pero parang malayo doon, ano? Hindi kaya eh. Ang dami na ipinail na protest. Hindi kayang gano'n. Apo, kasi alam yung policy, ang principle sa international diplomacy is that yung sinasabi ni John F. Kennedy, no, di ba? If you want peace, you must be prepared for war. Paulit-ulit sinasabi na, this is the policy that sinusundan, foreign relations policy sinusundan ng Amerika. Pinalakas muna nila yung kanilang sarili in terms of capability. Alam naman ng China kung anong capability natin. And look at this. Sa lahat ng bansa na mayroong dispute ang China in the China Sea, the South China Sea, sino yung bansang mas madalas nilang binubuli? Tayo lang naman eh. Kasi tayo lang yung kaya nila. Because they know exactly. Hindi masyado yung Taiwan, no? Maraming kalapit tayo na actually may parehong claim. Tayo lang ang madalas. Yung Vietnam before, naggera pa nga yung China at Vietnam in the 1980s, if you still remember. Pero Vietnam did not back down. Eventually, nagkaroon sila ng agreement with Vietnam. Indonesia is not backing down from China because they can afford it. Malaysia is not backing down from China kahit na meron silang mga dispute with the territories. Ano. Pero wala kang madidinig from Vietnam, from Indonesia or Malaysia that are beating the war drums
na kagaya ng ginagawa ng ating ng mga military leaders, Defense Secretary and then Coast Guard, nagsasalita ng ganito. They're very careful with their words kasi in the realm of geopolitics, yung mga salita ng mga government officials are public policy declarations. Kaya masama po ito. That's why they control their tongue, yung kanilang mga pagsasalita. At sa ating kasalukuyang gobyerno, mukhang yun ang hindi nila ginagawa, na kontrolin yung kanilang mga dila pagdating sa mga pagsasalita ng ganito, na they are directly parang enraging yung China, and parang hinahamon talaga ng bakbakan itong China. O pagka But, nadinig mo, I attorney, don't si think- Chodoro at saka si Tariela, medyo yun yung malapit na dating. Tama po. O pag sila pinakinggan mo, kala mo bukas makikipagsuntukan na tayo sa China eh. Diba? As if kaya natin eh. But delikado yun. Those are dangerous posturings at walang mature na mga bansa unless they are in a state of war with that nation na gagawa ng ganong mga policy declarations. Hindi mo madidinig yan from other governments na mayroong territorial dispute with China. Nangyari lang yan, mga war of words between Vietnam and China. Eventually, naggera sila. But can we afford that? Can we really engage China in a war? Or are we just relying na poproteksyonan tayo ng Amerika if we go into war with China? So I think this government is at a loss kung anong gagawin nila sa China. Wala silang malinaw na strategy or policy how to deal with a nation like China. Medyo komplikado, mahirap sayawan. Hindi mo naman pwedeng sabayan. Kasi iba talaga ang labanan. Anyway, Attorney, maliban doon, mayroon pa bang iba na pwedeng tumatak sa ating mga kababayan doon sa mga binikas ng Pangulo? Kasi 1 oras kalahati yun eh. Sa pagkakahaba siguro, pagkikinargan mo lahat anong tawag doon, madedirin ka rin eh. Aminin ko sa'yo, kanina nakikinig ako, nakatulog ako eh. Nanonood ako. Ala ako lang. Pinaliga ko na lang yung ibang. Marami tayong nakatulog. Kasi nga, Sobrang haba. Sobrang haba. I mean, mahigit 1 oras na pagsasalita ng ganun. And basically nga, it became like campaign promises. Wala akong masabing particular highlight na dapat abangan ng taong bayan because every point that he said that he will discuss doon sa kanyang SONA ay nasabi ko rin, na-predict na natin. Ang hindi masyadong highlight ng Pangulo yung sitwasyon natin sa kriminalidad, sa droga, many people will say that this is a major concern. At yun ang hinahanap natin. Tinitingnan ko kung kanyang papalawakin ang diskusyon tungkol sa estado ng krimen because kayo na ng mga nasa radyo, di ba, namomonitor nyo yung krimen sa mga lokalidad natin on a daily basis. And we know, despite of kung ano sinasabi ng DILG, the DILG is not telling the truth. Iba ang sitwasyon on the ground. Kitang-kita natin kung gaano kadami ang krimen. And this was not discussed at length by the President. Yung sitwasyon ng droga... So, may tumawag sa akin kanina eh. Ongoing yung SONA, may tumawag sa akin kanina. Sabi niya, paano bang nangyayari sa bayan natin? Katulad halimbawa sa Teresa Rizal, sabi niya, sa loob ng 1 linggo lang, bali ang pagitan, 5 araw lang, 2 shooting incident. Tapos mga hold up. Yeah. Ano na ba ito? Ano na ba yung status ng natin, ng peace and order? Pero sa report naman ng PNP, pag tiningnan mo, mga isolated case siya. At generally, peaceful naman. Walang, hindi nila kina-counted yun. Kabahagi lang yun ng mga isolated na kaso. Puro isolated na. Pero Attorney at Ka-Felix nagpabot naman ng hindi nga lang ngayon namin na yun nga binanggit Attorney yung hindi paglilinaw kaugnay sa criminality yung di ba yung mga namatay ng mga estudyante nagpabot din siya ng pahihirapay
Di ba? Pero In fairness, sasapat ba yun? Ah. Dapat may solusyon. yun nga, Tama. yan ang hinahanap natin eh. Yung solusyon. At dapat naibida rin doon, na i-report doon yung problema ng krimen sa ngayon. Wala eh. Walang na-highlight ayon nga kay Atty. At Walang sumabaybay din sinabi. tayo. Wala talaga. Ang problema Again, the kasi first rule talaga, in siguro solving a ayaw lang problem. aminin, wala tayong drug war na katulad ng nakarang administrasyon. Pero hindi malayo yung insidente ng patayan. Nakakalungkot mga aminin. Tama Hindi po. na lang talaga lumulutang yung iba eh. Totoo yan. Ang rule po dyan in solving a problem is that first you have to recognize that there is a problem. Kapag hindi mo inaamin na may problema, hindi tayo makakarating sa solusyon. So ang ginagawa ng pamahalaan na winawalis na lang sa ilalim ng banig yung kalat doon sa sala ay itinatago na lang at hindi nito sinusolusyonan yung totoong problema natin kasi nga ayaw niyang i-recognize that there is a problem. But we know that there is a problem at malala yung problema natin. At hindi tayo makakarating sa solusyon if step 1 will not be performed by the government, and that is recognition ng problema, na aminin nila may problema tayo. May isa pa, attorney, habol ko lang kasi noong nakaraan, nag-pronounce ang Pangulo na ang lahat ng mga school building ipapaubaya na sa local government o sa mga mayor yung implementasyon. Sad to say, nung nakaraang linggo, nagkaroon ng pagdinig ang komiting pinamumunuan itong si Senator Pamakino at doon lumitaw na out of 67 billion na inallocate para sa mga school buildings ay wala pang 20% ang na-implement as of July. Yeah, and hindi ito malayo doon sa pattern, kahit na when the national government is implementing it or the local government is implementing, pareho ang magiging pattern nito, because of extensive corruption, halos walang nabubuo na building. Noong panahon ni Senator Rocco noong 2001, I was part of the DepEd as one of his consultants. Alam mo yun yung panahon na pinakamarami tayong naitayong mga eskwelahan at minimal cost from the government. Kasi meron tayo noong loan or parang a grant from the World Bank. Grant loan agreement yata yun, Tapos, attorney. Grant loan agreement ang tapos, termino nun meron lang tayong participation. 100 million lang ang participation ng ating bansa noon. Tapos, the rest babayaran ng World Bank. Pero hindi pa natin ma-implement pa noong panahon na yun. Alam mo, ginawa ni Senator Rocco? He went directly to the principals ng mga eskwelahan. At sila ang naglatag, ano ang kailangan ninyo? At mula sa kanila, pag nag-request yung mga teacher, the project will be implemented through the DPWH, pero in coordination na with the principals. Alam mo, ang bilis ng pagtatayo ng mga eskwelahan at na-maximize pa yung budget kasi walang ninanakaw. One story there is, alam mo yung pinakamurang eskwelahan noon na naitayo was somewhere in the mountain province. Kasi dito tumulong pati yung mga magulang. Nagbayanihan talaga yung mga tao. So yung original na dapat 5 classroom nila, nadoubling nila, naging 10. Because yung labor cost ay nabawasan dahil tumulong yung mga mamamayan. So dito makikita mo, if you empower the people, you lessen bureaucracy. Kasi pag idaan mo yan kahit sa mga mayor, may mga contractor din yan, nakawin din yung mga yan, dami yan sa probinsya, ganun din yan. They're just basically creating a new route ng distribution ng corruption. But if you just trust the people enough, yung mga real stakeholders, I think there will be a difference. Yung Rocco experience in the Department of Education dun sa building project na yan is a perfect demonstration na pag nagtiwala ka mismo sa taong bayan, sa mga mamamayan, na hindi mga elected public officials, kahit hindi sila elected public officials, pero may malasakit sila sa mga estudyante nila at sa kanilang komunidad, the people will deliver. Tama. Yes, ka, Jimmy. Siguro talagang may kailangang ayusin. Alam mo, ang pananaw namin ni Ka Jimmy ron, yung simpleng pag-aanalisa namin yan. Kasi pagdating sa punto na dapat mo ba talaga na-implement ang project o hindi,
Siyempre, may mga panahon na mayroong nagyabang. Nagyabang ang tawag ni Kajimi ron. Anong tawag mo ron, Kajimi? Oh, tapos, Si ano, parang yung Bicam pinaalala National mo na Committee naman si naging, Boy Sablay, ah. hindi na Bicam, Tricam na. Kasi first time Tricam. na nangyari sa Bicam na may cabinet secretary. Pinaalala mo na naman si Boy Sablay. Tinamaan na magaling si Boy Sablay talaga. Oh. Bihira So talaga. tama yung binabanggit ni Atty. No? Actually, may mga pribadong sektor na gumagawa niya, di ba? Tulong-tulong yung mga stakeholder at saka siyempre yung gamit-gamit yung mga bihikulo ng government, particularly yung mga Philippine Army. Bagitin ko na itong sa GMA, no? Sila pagka gumawa ng proyekto, talagang ini-involve nila itong mga stakeholder. Kaya instead na yung kanilang proyektong ibinibigay sa lugar, instead na malaki, dadami. Dahil nga sa labor cost, nadadagdagan, nababawasan naman yung gastos. Yun ang binabagit ni Atty. Kanina. Yung Oo. estilo Pero na... alam, may Tama po. problema ano, pa rin kasi ka, Jimmy, attorney. hmm, Kasi katulad nun, o kahit sabihin natin na mag-implement pa DPWH, kay Mayor pa yan, kay ano. hmm, Ang isang problema Oo. dito yung hindi natutumbok din ng pamahalaan. Minsan nagtutuko yung DPWH. Okay, ito yung bahay, dito yung school building. Di pupunduhan naman. Ay, siyempre, sinayang mo yung panahon pag hingi mo ng pondo. Nung pinondohan, nare-relinquish lang yung pondo kasi wala pa ng pagtatayuan. Approve na yung budget, wala pa ng pagtatayuan, may plano Tama po. na. Oh, wala pa ng tatayuan. Mm. Kasi maganda yung kay Senator Rocco kasi on the field, direkta talaga na alam mo yung anong kailangan doon. Alam mo yung sitwasyon. Hindi yung gagawa ka ng plano tapos papapondohan mo pagdating ng oras, i-implement mo, wala ka pa ng pagtatayuan. Oh. Tapos tatanungin ng kaya yun ang DBM, project na, bakit ano, di binalik gudi-gudi. yung pondo? Ba't hindi nyo inubos? At hindi nyo nagastos. Paano nga? Wala naman tatayuan. Saan mo naman itatayo yun? O saan mo gagastusin? Tama po. Ganun nga ang nagiging sitwasyon sa maraming mga lugar. Ano? Kasi even yung mga design ng DPWH, parang yung proforma, meron silang particular na disenyo, pero pag inilatag mo doon sa aktual na lugar, hindi pala suited doon sa lupa kasi meron siyang depression, incline, di ba? Kaya hindi nagtatama yung dikahon ng mga minsan ng mga programa ng pamahalaan doon sa actual na sitwasyon. Kaya mas maganda talaga is that you go directly to the ground. Mas alam nila kung anong kailangan nila. At hindi yung mga nakaupo lang doon sa kanilang mga table naghahanap ng komisyon at SOP. Di ba? So, aminin na natin Para yan. hindi rin nangyayari, palakaran. attorney, yung pag GPS mo, walang project. Yung pala, hindi naman pala doon nakalagay ang project. Andun pala sa kabila, ilang kilometro ang layo. Oo, Guni-guni malayo nga. pala. Sabihin kasi, mas mahal i-construct yan. Magkakaroon pa tayo ng clearing, yung leveling ng lupa. Dito na lang itayo sa iba. Ganun nangyayari. So, dahil pag gusto ng contractor makatipid para mas malaki ang kita. Yun ang masakit doon. Pero may isa namang sinabing maganda ang DPWH, hindi na nila papayagan ng project na putol-putol. Ayun. Pero tignan mo ang project ngayon, putol-putol pa rin. Putol-putol pa rin. Alam niyo dito, for example, dito sa Bataan, yung aming Roman Superhighway, halos 3 dekada ko nang hindi nakitang kumpleto yung kalsada namin. Taon-taon na lang may tinitibag, merong sinisira, di ba? Ano ba ng mga itong highway na ito? Hindi na natapos kahit kailan. So, that is happening all over the country na yung mga proyekto ng DPWH, bagamat sinasabi nilang hindi papayag na hindi tapos, puro rhetorics na lang ang nangyayari ngayon, lalo kay Secretary Vince Dizon. Ayun, may bago, nagbago siya ng image, pamura-mura na rin siya sa camera. Yari, nagagalit na siya. Pero alam naman natin diba, yung mga pa-effect lang, yung mga pa-forma lang na gano'n. It doesn't really translate to actual things being done on the ground na kailangan nating resulta. Kung ikaw naman gano'n itsura mo, di ba? Tapos magpapa-image ka pa ng siga ka. Pwede ka namang hindi magpura eh.
O pwede ka hindi magmura. O, saka Kanina, hindi pa- paksari namin ni Ka Jimmy yun. Katulad yan. Ako, pag yung sekretaryo lumabas, isang tambak na media, isang tambak na vlogger ang kasama. May sarili pang vlogger. Pero, pumunta ka sa Tama. district engineer, bawal magpa-interview. Exactly. Oo. Uh, Ganun ang sitwasyon. Kaya alam mo, puro ano lang eh. Alam mo yan, puro papogi lang eh, yung nangyayari sa atin. So, tama. mahirap talaga. Tatlo na tayo. Kabenex, hindi lang tayo nagsabi noon, ha? Kasi si Atty. Ganun din pala ang pananaw. Oo. Hindi kasi nakikita mo Oo, naman oo. based on observation lang. Kasi hindi mo naman talaga pwedeng maikaila eh. Alin pa yung Tama, ibang tama. pwedeng, pwede bang asahan, attorney, yung mga kababayan natin? Doon sa ilang naipangako na. Kasi yung 20 pesos na bigas, sa totoo lang, totoo naman yun. Oo. At binabantayan talaga yung issue ng 20 pesos na bigas. Kaya binabantayan, kasi kung nasaan ang kadiwa, nandun yung 20. Okay, kung Ayun. isang taong walang kadiwa sa inyo, huwag ka na Tama. umasa ng 20. Walang 20. Once a year, di ba? Tamaan ka ng ng kadiwa. 20. Meron nga meron isang supporter niya si BBM noon. Sinabi sa akin niya, kinall out niya ako. Sa kanila daw lugar, meron daw nagbenta doon, 20 pesos na bigas. Tinanong ko siya, ilan po yung taga-barangay niyo? May mga 200 daw na nabentahan. Sabi ko, alam niyo po kung ilan tayo? 110 million Filipinos po. About 65 million families ang pinag-uusapan natin dyan. So, kung nabentahan ni 200, gaano kalaki ang impact niyan doon sa 65 million families na hindi nakabili ng 20 pesos na bigas? So, Wala pa sa ang 0.01% nangyayari eh. wala eh. Ang layo-layo, di ba? So, puro alam mo, yung gimmick ang ginagawa, puro mga press release, yung papogi lang para makita lang na meron, pero actually wala. So, hindi ito mga konkretong solusyon sa ating problema sa agrikultura. Ito ngang yung problema ng Pax Silica, makikita mo dito kung gaano kalayo ang agrikultura sa prioridad ng pamahalaan. Hindi prioridad ang pagsasaka, ang malawak na lupa na dapat natataniman ng pagkain. Mas gusto natin yung mabilisan na industrialisasyon. At ito ay pulisiya ng gobyerno. Kahit anong panahon pa ni President Cory Aquino. Nasa Malacanang na ako noon, 1990, after 1991, administrasyon ni Cory. At ang pinag-uusapan po noon na economic strategy, yung tinatawag po na trickle-down effect, kung alam niyo po ito. Ang konsepto po na ito ng ekonomiya ay parang ang kailangan daw ay punuin muna natin yung sisidlan sa itaas. Payamanin muna natin itong mga nasa itaas. Pagkatapos, yung sobra nila ay tatapon sa ibaba. Tayo po yung nasa ibaba. Kaya po ang tawag dyan is the trickle-down effect. Yung economic principle of trickle-down effect. Inverted, Ang problema dito inverted sa- pyramid pala yun. Opo. Ang Ano problema yung orasan po ng sa araw? strategiya na ito, Orasan ng araw na unti-unting nalalaglag yung buhangin. Opo, yung ang problema nga sa konsepto na to, hindi na bumaba dun sa mamamayan, wala nang tumulo, di ba? Kinupong na dito sa itaas yung kayamanan. So that's why you have the upper 1% of the republic controlling all of the wealth, the 100%, almost 100% or 99% of the wealth of the Filipino people. So it is a failed concept sa tingin ko. Hindi tama itong konsepto na to. And the government must now abandon this. And we should follow the models of economic development na ginawa noon sa Japan, sa Korea, sa Vietnam today. Nakikita natin yan. After the war sa Japan and in Korea, they focused and invested heavily on agriculture. Naging priority nila yung food security. And then technology followed. Kasi ang konsepto dyan, bakit ka magpuproduce ng mga mamahaling bilihin kung hindi naman kaya ng mamamayan na bumili? So you must first increase the capacity of the people to earn so that they have money to spend. And therefore, gugulong yung ekonomiya. Ang gobyerno natin baliktad, ano gusto niya lagi, industrialisasyon agad para maraming pera agad papasok.
problema sa industrialisasyon, ang pera hindi pumapasok sa mga mamamayan agad. Dito muna yan sa kapitalista papasok. And this is where this economic theory of the trickle-down effect, I think, is gravely mistaken at hindi siya applicable dito sa ating bansa. So, hindi niya gusto talagang palayain sa kahirapan yung mamamayan. At least yung sumubo ka lang araw-araw, sapat na yon. Oo. Wag nang magyangat ng labis. Tama po, ganun yung sitwasyon natin. I mean, everything, our government, our society is designed against the people. Basically. Ito, pag-aralan niyo po, Felix, Kajim, tignan niyo yung ating educational system. Yung mga estudyante pumapasok sa eskwela, pare-parehong uniforme, 8 oras sa isang araw. Nakapila sila sa loob, sa labas ng eskwelahan, nakahana yung mga desk sa loob ng paaralan. Ano ang kawangis nito? Kung mapapansin niyo. 'Di ba? Parang factory floor. Even sa murang edad, ang ating citizenry are Sinasanay being na. convinced na tayo ay good source lang ng mga factory workers para sa mga kapitalista sa mga mayayaman. So, even our educational system should be revamped. Baguhin natin yung approach natin sa edukasyon. Because this is the key to development. Yung education of the people. Kaya yung aking tagline, mahirap pakialam ang taong walang alam. I think really, kagaya ng sinasabi ni Jose Rizal noon, education pa rin ang fundamentals na dapat natin na pag-igihan at mag-focus ang ating pamahalaan. But yung education na hinihingi ng mamamayan ay hindi yung klase ng education that we're getting today that is preparing us to be factory workers. Ito ay education that will encourage our children to be creative, na ma-maximize yung kanilang capabilities, yung kanilang strength. Hindi yung disenyong gusto ng pamahalaan at ng lipunan para sa kanila. And I think if we can move to that, tingnan nyo yung Finland. Yung Finland is number 1 in education. Alam nyo kung ilang oras yung average hours ng estudyante sa school? 3 to 4 hours a day. Halos kalahati lang. And yet they are number 1 in education. Tingnan nyo yung Pilipinas, 8 oras. Tingnan nyo where we are. Halos nasa dulo tayo. Sa ibaba tayo ng education. Yung ranking natin sa education, nasa lower half tayo ng mundo. So there is something fundamentally wrong with the way we are approaching itong pagtuturo sa ating mga estudyante. But the government, yung mga politiko, yung mga korap, gustong-gusto ito. Kasi mas madaling kontrolin ng mga taong mahirap at mga mangmang. And I think this is what is happening to our society right now. The government and the elite is not helping out the people na umangat sa kanilang katatayuan sa buhay because mahirap kontrolin ng mga taong ito kung meron silang edukasyon, may kaalaman, at meron na rin sariling mga pera. Makikita mo rin, attorney, sa mga magulang mismo sasabihin doon sa mga anak, anak, mag-aral ka mabuti para makakuha ka ng trabaho. Di ba? Tama. Di ba? Tapos ka para makapag-abroad ka. Hindi magana, sige, makapasok sa factory. mag-aral ka ng mabuti para yumaman tayo. Walang ganun no? Puro ang lagi sinasabi, para maging mabuti kang trabahador, magtrabaho, mag-abroad ka. Puro ganun Talaga naman kawawa yung mga Pilipino. Pero yun ang tanong ko kanina, di ba? Nakarinig na ba kayo ng may ilang minuto pa tayo pala? Yumaman? Pwede pa. At medyo Pwede pa. Yes. napasarap yung kwentuhan natin. Actually, siguro, paghihimayin mo lahat, yung mga sinabi ng Pangulo mamaya, mga magdamag ako mag-e-edit. Kasi, medyo medyo pinagpuyatan din yata yun ng kanyang tigagawa. Sa haba ba naman? Yung problema doon sa sobrang haba, yung inaabangan ko nga Felix at saka attorney, yung babanggitin niya yung urgent na mga batas na dapat pagtuunan ng pansin ng mga mababatas. Hindi katulad ng mga nagdaan katulad ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinasabi niya, ito yung pangunahing batas na dapat pagtuunan ng pansin. Dito sa pang-5 State of the Nation address ni BBM, wala Wala akong narinig. Kahit nga sa military, yung direksyon, PNP, wala Wala akong narinig na na malinaw na direksyon. Kaya Tama po.
Oo. Kaya tama yung O, analysis puro mga Atty. empty campaign promises. Oh, Ganun ang nadinig ko. kampanya. Baka tatakbo Yun, pa. yun yung epekto ng ano, yun yung epekto ng survey. Maganda pala yung mag-survey ka bago mag-SONA. Ah, ah. Para nga naman, yung mga tao, pangakuan na lang. Eh, papangakuan ka na, eh, nag-expect ka pa na tutuparin, di ba? Abuso naman tayo, ikaw. Abuso na. Si Atty. Baka masyado natin nabala. Atty. Baka siguro sa huling mensahe para sa ating mga kababayan na nasa inyo po yung pagkakataon, Atty. Well, as a general rule po, tayo mga mamamayan, mayroon tayong obligasyon sa kasalukuyan na i-equip yung ating mga sarili ng kaalaman. At yung kapangyarihan na yan na matuto, na ma-inform about sa totoong sitwasyon ng ating bansa ay nasa dulo lang ng mga daliri ninyo. Meron kayong mga cellphone, information. This is the age of information and technology. Pero hindi na tayo dapat nagpapauto sa pamahalaan o sino pa man, at sapagkat meron na tayong sapat na pagkakataon para tayong maging maalam. Kasi lagi ko nga sinasabi, patuloy kayong magmasid, pakialam, mag-aral, sapagkat mahirap pakialam ang taong walang alam. God bless everyone. God bless all of us. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.